Nag-viral nga ngayon si Ferdinand de la Merz matapos niyang i-skip ang Negros Oriental at diretsyo na lang sa Cebu. Dahil ayon sa kanya, parang hindi siya welcome sa ilang taga Negros. Kaya dahil sa kanyang statement, samot-saring ang pangbabasa kanya ngayon. Kilala si Ferdinand de la Merz na tinatawag ding Philippine Lover dahil sa kanyang ambisyong lakarin ang buong kapuluan ng Pilipinas at subukan makapasok sa Guinness World Records. Sa ngayon, may almost 1 million siya na followers sa kanyang Facebook. Isa siyang simpleng Pilipino na may kakaibang misyon, lakarin ang buong bansa, bit-bit ang bandila ng Pilipinas bilang simbolo ng pagkakaisa, katatagan at pagmamahal sa bayan. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, tinatahak niya ang bawat probensya, lungsod at bayan para ipakita sa mundo na ang Pilipinas ay isang mapayapa, maganda at may pusong tumutulong sa kapwa. Isa rin sa mga dahilan ng kanyang paglalakbay ay ang pagsubok makamit ang world record bilang unang Pilipinong makakalakad sa buong kapuluan. Isang napakahirap pero makakabuluhang misyon. Habang marami ang umahanga sa kanyang determinasyon, hindi rin maiiwasan ang mga puna at batikos. Kamakailan nag-viral si Ferdinand matapos ang issue sa Negros Oriental. Maraming netizen ang nagkokomento na tela hindi siya nabigyan ng sapat na pansin ng mga lokal na opisyal. Kaya nagdesisyon siyang diretsyo na lang sa Cebu at hindi na ipinagpatuloy ang pagbisita sa Negros. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Ferdinand sa kanyang post na hindi siya humihingi ng espesyal na pagtrato. Ang gusto lang daw niya ay isang simpleng courtesy call bilang paggalang at para maipaliwanag ang layunin ng kanyang paglalakbay. Dagdag pa niya, hindi raw totoo na gusto niyang paghandaan ang kanyang pagdating o magkaroon ng ingranding pagsalubong aniya. Dagdag pa niya, nagsimula ako mag-isa, kaya ko ring tapusing mag-isa. Hindi ko kailangang pantayan o higitan ng iba ang pagsalubong sa akin. Gayunpaman, marami pa ring netizens ang nagbigay ng matinding komento gaya na lamang nito. Wala namang nagsabi sa iyo na libutin ang buong Pilipinas. Sino ba ang nag-utos sa iyo na lakarin ang bansa? Parang may tama na raw sa pag-iisip. Gusto kasi maraming sasalubong pero may ilang ding sumusuporta at nagtanggol sa kanya. Sinabi nila na hindi madali ang ginawa ni Ferdinand at dapat hangaan ang tapang at sakripisyo niya sa ilalim ng init at ulan habang binibitbit ang bandila ng Pilipinas. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin niyang tinatahak ang mga daan ng bansa. Dala-dala ang paniniwala na kayang gawin ng Pilipino ang anumang hamon basta may puso at layunin. So ayun na nga mga paps, at tanong ko sa inyo mga paps, tama ba ang ginawa ni Ferdinand de la Merz sa kanyang misyon? O may mga bagay ba na siya lang talaga ang nakakaintindi nito? At ano ang masasabi ninyo sa kanyang statement patungkol doon sa Negros Oriental? Pag-usapan natin mga paps na may respeto at bukas na isipan. Salamat sa panood kabayan. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-comments ng inyong opinion. Stay safe, stay healthy, and God bless.